Madam. Madam Ivan. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ayan, kasi ang daming nag-comment na, wow, ang dami, parang ito nga lang yun. May nag-comment na nag-remind sa akin na, bala ko nga kasing gumawa ng podcast na vlog. Kaya naman ito na, tonight, kasama ko si Darla, si Aye, and si Emma. Ito lang yung podcast na walang Oo, walang pa ganun na mic, no? Hindi kasi ano. Atake mo clear yung voice mo din sa radio eh. Ito naman yung ibang ano. Hindi, para walang plastika. Ano yan? May something ka. Hindi kasi pag podcast kasi, malinaw talaga dapat. Oo, actually, kailangan talaga ng mic. Pero hindi pa ako nakakaano nun. Parang May mic ka! Pero hindi, dalawa lang ako. May mic ka, ginagamit mo lang sa puwet mo. Di ba may mic ka na ginagamit Meron actually. But anyway, nag-prepare ako ng konting food para naman sa mga bisita natin kasi parang nakailang vlog na ako na wala man lang akong pakain. So, thank you so much kayo rin, ang ating tropa all the way from Cabelal. Kasi sila ang gumawa nitong mga takoyaki. Ano yan? Anong flavor sa loob? Ito ay, ano nga yun, octo. And then ito ay ham and, ito, Ham and cheese. ito is overload. Cheese overload. Magsisister So ayan, sila. pag-ano lang tayo kasi ano, parang yung previous vlog ko, yung nag-inom sila Emma, parang naano na parang... Nag-inom? Kaya nga, at papansin ka, hindi ko alam na gano'n ako kalasing doon, impacta hindi ka. ka naman lasing. Gaga, hindi ko nga makalala yun eh. Hindi mo naman alala. Oo, Hindi niya alam na nag-live siya. Nagulat nga ako na gano'n pa yung nagsasabi ko doon eh. Pero, well, yun nga, magpag-uusapan lang natin. Tapos decision pa siya, broken hearted daw ako. Ambisyosa. Ambisyosa ka na eh. But anyway, ang pag-uusapan natin yan is all about our plan in the future. Ako kasi tomorrow, kung napapansin nyo kasi, palaging kami ang magkakasama. May nag-Joven lately, kasi si Joven, pinyal. But anyway, tomorrow mag-start na ako magtingin-tingin ng mga bahay na under ng pag-ibig. Kasi hindi pala bibili, maglo-loan pala ang tamang. Maglo-loan ako ng bahay na under pag-ibig para naman magkaroon na ng sayong buhay. So mag-viewing ka? Mag-viewing. Akin mo rin gusto. Parang Sumita ka muna kasi dyan. But anyway, yun na nga, ano bang mga natin, anong plan natin for this? Kasi malapit lang magpasko. Diba? Anong mga plano natin sa buhay? Darla, ikaw muna, bilang ikaw ay... Actually, marami siyang plano eh. Para sa inyo. Sa'yo may plano. Well, actually, I do appreciate na nakakaisip siya ng mga dapat gawin for us. Na naiisip niya yung mga ganong bagay, hindi lang parang pang sarili. Sabi niya sa akin na may kaibigan kasi siya, so I'm planning to invest dito sa naiisip niya. Kasi may kaibigan siya na ganon yung ginagawang work or business and then kumikita. Nagiging profitable talaga yung business na ginagawa. And then, hindi ganun kalaki yan yung ilalabas mo agad na bongga. So, sabi ko sa kanya, sige go. So, ang planning namin this time is, abangan nyo na lang yan. Sa vlog ko, hindi sa vlog ni Madam. Hindi sa vlog ni Madam. Kasi may naisip sila na dapat gawin. Ay, yung kanila kaya. Yung gano'n. Di ba nakikita mo yun? And So, naman. gusto nila yung gano'ng eksena. So, we will try. So, hindi ka na nag-react. Emma, Plano ko sa buhay, maging masaya everyday. Kasi kung hindi ako maging masaya everyday, baka hindi ako umabot tomorrow. and minsan na, nakakalimutan natin na ang pagiging masaya kasi is subjective. Correct. Hindi naman kasi ang pagiging masaya ay pagkakaroon lang ng pera or mga material na bagay. Minsan, ang pagiging masaya ay makasama mo lang yung mga taong, alam mo yun, yung comfortable ka, yung kaya mong ilabas yung totoong ikaw. Kaya pag di ko kayo kasama, malungkot. Kaya alam naman namin, lagi ka nag-chat, di ba? Nag-note ka, nababaliw. How about Aye? What's your plan? Tsara lang, may plano pala ako, mag-ipon ako, tapos bibili ako bahay din. Baka sabihin nila, happy ka lang. Bibili ako bahay. Ayaw nila Sa bahay. ngayon, mag-ipon lang muna ako. Give me 5 years. Pero sa mag-ipon ako, nakaipon ako. Actually, Emma, pwede ka ng maghulog ng yung sa pag-ibig. Supposedly, kasama ko si Emma that time. Kaya lang ibang pag-ibig kasi ang inuna niya. Yan ang gusto ko, yung ikwento mo yung ibang buhay ko. Yan ang gusto ko sa inyo. Pero pwede pa, nasamahan ko si Emma, pumunta sa pag-ibig kasi madali lang actually.
mag-open ka lang ng account. Tapos yun nga bayaran ko yung annual na. Oo, annual na yung bayaran mo. Para in 2 year time, pwede ka nang kumuha. Tapos pwede din daw mag-loan doon. Oo, pwede. Tapos block ko sila. Long press na lang. ML lang. And then, actually, yun talaga yung plan namin ni Emma pareho. Ang makakuha ng bahay. Plan namin yan nung pagka-revenue. Kaso as time goes by, meron kasi mga bagay na nagbabago na mga hindi natin inaasahan. Change is constant. Dami yung baon. Yaye. Ang hyper ko, wait lang. Malito, hindi naman ako nakapag-tsokolate. Feeling ko refilled ka po. Yung happy hormone mo kasi. No, I'm so happy kasi I'm with you guys. Like legit, na-miss ko kayo. Ganon, chika. Tachi! Ay, gusto ko talaga sa inyo. Kayo nag-decision sa buhay. Ay, nako, Ariel Gutierrez Ramalia. Ako, ang plan ko lang this year, mas mas madali siyang ma-achieve yung mga plan natin pag sinisimulan natin sa maliliit na bagay. Kasi ako dati, super nagpa-plan ako ng mga sobrang laki to the point hindi ko na siya nagagawa. Kasi sa sobrang laki, parang sobrang na-overwhelmed ako sa mga plano ko to the point na hindi ko na talaga siya na-achieve. Kaya ngayon, ang mga plan ko ngayon, super ano lang siya, mga baby steps lang. Na parang gusto ko lang ma-improve yung self ko. Ma-ready yung self ko sa mga gusto kong mga plano in the future. Like, kunyari ngayon, gusto kong mapanormal yung sugar ko. Gusto kong makalipat sa bahay. Yung mga ganon. Makapag-upload, yung masustain ko yung kung ano yung kinikita ko this past few months. Magkano nga ba yung sa kinikita ni BNT? Tapos gusto ko siyang ma-maintain sa ganon every month. Kasi feel ko, syempre makakabayad ako ng mga bills ko, mga kinauutangan ko, di ba? Yun muna yung mga ginugol ko. Then after nun, dun ko na ipaplan yung mga big plans ko. Inaano ko rin ngayon na magkaroon ng genuine happiness. Oo nga, nakwento mo nga yan. Napansin ko, ang manifestation din kasi ngayon is malakas. Yung kunyari, may na-manifest mo na, ay mahirap ako ngayon, maano ko ngayon, yun talaga yung nag-aano siya ngayon. Pero once na mina-manifest mo ngayon na hindi makakasurvive ako, kaya ko to, yun yung mangyayari. So inaano ko sa utak ko na magkaroon ako ng genuine happiness para makapag-manifest ako ng maayos. Ganon. I love that. So, yun lang. Wala akong may lalatag sa inyong sobrang lalaking plano kasi lahat ng mga plano ko naging lakas maka-SK ng plan. Na parang kailangan lagi ilalaban sa kanila. Kasi nakwento ko lahat ng mga plan ko, like yung mag-aaral ako, di ba? Diyos ko din, patapusan naman yung at least may plano kang natupad, yung makapagpag-like, malaman kung ano yung tato ng health mo. Diba, that's one big step. So ayan guys, dito na lang ang vlog na to. Hindi ba ba? So going back na kayo, kasi kung napansin nyo, halos kami lagi, kami ni Ayi lagi magkasama talaga. Parang all throughout the year, bihira lang yung moment na hindi kami magkasama. And Darla lately, bakit ka ba nandito si Darla sa bahay? Kasi... Emotional talaga, Wheezy Ligo. Pinakatawa ko lang ang isang Naichi. Kasi alam ko, pinagdadaanan ng isang Naichi, Darla Manuel. Nagkwento mo ka kanila? Kasi hindi ko kaya mag-isa sa bahay. Kasi nasanay ako na may kasama ako doon. And malayo siya ngayon, but I have to understand kasi may mga bagay, yung tao may gustong gawin. At gustong, alam mo yon, at hindi mo dapat pigilan yung tao yun para, kasi gusto mo lang nandyan siya. That's not good. And that's also for your growth. And sabi nga sa akin ng Night Chico, na don't let the person na mag-depend lang sa'yo. And that's one thing na talagang sabi ko, oo nga no, para matuto din siya. Ako wala akong nasabi sa'yo. Tapos yung isang Night Chico, nasabi din niya sa akin na, mas kawawa kung ipaparamdam mo sa kanya na binibigay mo lang. At hindi niya kayang pagtrabaho. Parang si Ayi nagsabi no. Sabi mo yun. Tapos yung sinabi mo kanina, siya din nagsabi no. Parang hinati mo lang. Pero maganda yun, Darla. Kasi ako, I've been, hindi naman relationship, pero I've been I've been a church siya. Yan ang gusto ko sa Night Chico, yung nag-t-shirt siya. Magiging, napuntahan ka na rin yan, na parang inulong ko sa itong mundo na kami lang lagi magkasama.
gusto ko parang nandiyan lang sa tabi ko, not knowing na yung taong yun pala, hindi lang nag-grow. At Shout the same out. time, nagkakaroon na ng resentment na, alam mo yun, nare-resent niya na ako kasi paulit-ulit, parang everyday na lang kami lang magkakasama. Yun na ang mali. Tapos ikaw pa nagpapasahod sa kanya para di siya mag-work sa iba. Tapos pinapadlock mo yung kwarto. Yun ang mali. Wala siyang trabaho sa'yo pero napasahod mo siya. Sana naging si Kuya Will ka na lang. Pero mas maganda yung kapag lalabas siya, nilalak di ko to kwarto. Hindi mo, lagi kami magkasama pa naman. But anyway, that's a good thing na hinayaan mo ang mag-explore and then to find his own path. Kasi kailangan niya rin talaga. Kasi Gemini siya eh. Sabi pag mga Gemini daw, mahilig ka Alam niyo ba guys, mag-explore. naniniwala, hindi man naniniwala, laging sa joke namin yan. Kasi si Aye, mahilig siya manood ng mga sojok-sojok. Ang madaling araw bago matulog, yun ang Ayan, pampatulog Virgo, niya. yan, Gemini, Aries. Nai-check ko muna ko na, si ano pala. Oo, ganun siya. Kaya kahit masakit na yung sinasabi ng tao, matandaan mo, Virgo siya. Nawali mo na lang. But anyway, ano ba marami yung nagtatanong din sa akin, bakit hindi umuwi ngayon sa bahay? Gusto mo na ba ako pauwiin? O sige, nabagay yung pati na ako. Hindi, parang gusto nila malaman kung bakit, although may parang may hinala, I would like to ask you personally, bakit nga ba hindi mo kayang mag-stay sa bahay niya? Abangan mo sa channel. Ang dami pala Ang nagtanong. title lang ako. Ang dami pala nagtanong. Doon ka na sa channel ko. Sorry. Hindi. Ako kasi, honestly, pag napupunta talaga ako sa isang lugar, nahihirapan ako umalis. Promise. Kunyari, nakanila Emma ako. Pag pumunta ako kanila Emma, pag nakanila Emma na ako, nahihirapan na ako umalis. Hindi naman na umalis ka sa bahay, parang ang bilis. Kasi may plan. Tingnan mo, nung umalis ako, kahit gusto ko bumalik, nahihirapan ako kasi nga, andito na naman ako, parang ganon. So, ganon. Tapos, one thing sa bahay, kasi parang sobrang bigat. Promise, parang nalulungkot pa rin ako. Parang ganon. Kahit sabihin mong, alam mo yun, yung ang dami namin nila Darla doon, ang dami namin, ang kasama ko mga kapatid ko. Masaya ako na nandun sila yung mga kapatid ko and ako. Masaya ako, sobra. Nandun yung mga pusa. Pero parang alam mo yun, parang may mga na nalulungkot talaga ako. Promise. And dito kanila Madam Ivan, dito ako nagiging magaan. Kasi nandito kayo, 'di ba? Dito din kayo komportable. So parang nagbe-blend in lang ako. Charot. Magpatawa ka lang, pag ako yung nagsasalita. Sabi kasi nila si Emma talaga hindi nagiging seryoso sa buhay. So ganon. And medyo may part lang sa akin na nahihirapan talaga ako. Tsaka basta parang hindi ko inaano yung negative na parang hindi ko mina-manifest na may negative vibes dun sa bahay. Pero ayun lang, nalulungkot lang talaga ako. Actually, nakwento ni Aye, recently, napag-usapan out of nowhere na parang ito na reason talaga, nalulungkot si Aye kasi naaalala niya ang mama at papa niya. Lalo na ang bahay na yun kasi, binili niya naman talaga yon at pinagawa. Hindi naman para sa kanya, sa sarili niya, kundi parang sa nanay at tatay niya. And parang wala nang reason for her to stay doon. Kaya nga, kung mapapansin nyo, palaging kung hindi nandito, nandito kanila Darla, kasi hindi niya kayang mag-stay sa bahay nila kasi nalulungkot talaga siya. Tsaka lalo na ngayon, may trabaho kasi si Archie, tsaka si Kuya Archie. So, pag umaalis sila, nalulungkot ako na ako lang mag-isa doon. Tapos, pag kunyari, may mga times naman din kasi na yung mga katrabaho nila doon natutulog. So, parang ako, ayoko naman silang parang Pambawan. Yung parang sabihin, KJ, gano'n. oo, na parang bawal, gano'n. Kasi hindi ko man nafe-feel na bahay ko siya. Mas nafe-feel ko na bahay yun ni Mama at ni Papa. Ganon. Kaya parang pag ganon, di ba madaming araw na doon natutulog. Kaya dito ako kanila Madam Ivan. Tapos yun, nung nandito na ako kanila Madam Ivan, nahihirapan ako ulit umalas. Tapos madalas wala akong kasama sa bahay, ganon. But anyway, ako happy ako na nandito sila. Chika. Happy naman talaga. I'm happy kasi mahirap din naman ang mag-isa. May mga times na naiinis ako. I'm very vocal about it. Alam nyo yan. Just recently nagkaroon tayo ng outburst of emotion. Pero ako naman, outlet ko lang yun. Kasi gusto ko masabi naman yung ano. Kasi pag hindi ko kasi sinabi, kawawa ako na tumataas ang BP ko.
Pero after nun, okay na ulit ako. Alam mo yan, pag Yes. sasabihin ko sa inyo, okay na ulit ako. I mean, nasabi ko na, tapos at least may nangyayari naman. Oo. Kaya yung kanina, tinarla, ay, nagwalit. Kasi malastik yung niluto. Oh, ikaw naman, bakit lagi kang nandito? Oo nga, no? Oo nga, no? Ba't ka ba ako nandito? Hindi. Kasi wala pa nga akong bahay. Yan, nagkaroon din ako ng realization. Actually, parang naisip ka din na, ano nga bang mangyayari na sa life of 5 years from now? Ganto na lang ba lagi? Ano na sabi ko na hindi naman siguro ganto lagi. And may mga dream din ako. Kasi kanina may mga dream kayo, may mga plan kayo. Parang hindi naman lang tinanong kung anong plano ang buhay. Parang walang plano. Kasi sinabi mo, ikaw na sumagot. Wala pa. Ang plan ko talaga ay Nasabi mo na. Di ba Sinabi mo na di ba, yung baler-baler? Ayan. Hindi ka na buka. Pero yun, hindi talaga yung main, hindi yun yung main main. Ay, yung main plan. Oo. Ang plan ko talaga, bumalik na pagsusulat. Ay, akala ko makagraduate sila. Yung graduate na yung mga love ko. Hindi, may bago ko, hindi pa. Wala akong love na yun. Yung makyaw. Hindi ko love yun. Si asawa pala yun. Hindi. Si asawa. Wala akong love. Anyway, yun yung plan ko, makabalik sa writing industry. And actually, pinagpapatan ako ng Viva. Kaya lang, medyo, pinagpapasa ko ng Viva for Viva Max or Viva 1 out. Tignan mo lang si Mother, malilibugan ka. Ayun na nakasakili-kili. So yun yung ultimate plan ko for that year, ang makabalik sa writing industry. Gusto ko madao. Andun naman na yung opportunity. Yung sarili ko na lang din ang kalaban ko. Pero naisip ko din na ano ba talaga yung reason bakit hindi ako makapagtuloy? Not because tamad ako or wala ba ako ano? Ngayon ko lately ko na pagtanto kung bakit. I was experiencing life so I could tell stories sa iba na alam mo yun yung magandang story. Kasi hindi naman ako situational palagi. Minsan imaginative din yung storytelling ko. So, parang na-realize ko na throughout the year, yung mga pinagdaanan natin as a group, individually, ako lang mag-isa. Parang ang dami kong napulot na kwento na pwede ko rin i-share sa iba. Although, in a different manner na ito. Pwedeng medyo mabago na siya, magpagandahin, gawing cinematic. Pero, na-realize ko na hindi pala walang kwenta lahat ng pinagdaanan natin. At lahat yun, pwede kong magamit sa mga future book or future story na pwede kong ikwento sa iba. Gawa ka tapos kami yung aarte. May production din Ako, payo ko lang sa'yo. What? Stop mo muna yung pa-aura-aura mo. Hindi naman ako umaawra. Sino kaya ang umaawra? Pag klinash ko dyan yung CCTV mo. Talaga mga CCTV mo! Tsaka madam, feel ko, magandang calling din sa'yo yung plan mong maghanap ng bahay. Ay, sino ka ano ka? Parang maganda rin calling yung bahay. Kasi nga diba, parang plan mo din. And I think kasi pag about bahay talaga, parang malaki siyang responsibility. Pero as a content creator, sobrang daming may gusto din. Kasi ang daming makaka-relate sa atin. Parang gusto mo Kasi maglipat madaming ng bahay. Kasi madaming OFWs na nung nagpapagawa ko ng bahay, ang mga message nila sa akin na nakakaroon sila ng idea kasi nag-iipon din sila doon. Nagkakaroon sila ng idea kung paano kumuha ng bahay, kung paano magpatayo ng bahay, kung ganun, kung kaya ba nila, magkano na yung materials ngayon, magkano aabutin pag nagpagawa ka ng cabinet. Yun yung mga ano ng OFW. So, parang magandang calling din siya para, diba? Tsaka yung pagsusulat, madam, maganda nga din siya. Kasi nga, syempre, dahil ngayon, sobrang tinatangkilik din sa social media yung mga story. Yung therapeutic ka for me. Parang dinadala ang mundo na ikaw yung magiging master ng story nila. Ikaw yung magpapagalaw. Mahirap. Gawin mo ko story fantasy. Kaya kong gumawa ng story. Gawin mo kami princess tatlo. Yung parang probinsyana kami. Yung kakapatid tayo. Tapos magkakaaway-away tayo sa isang lalaki. Ano ba yun? Yung sa bahay. Yung mga ganong kwento. Gawin mo na kaya bukas. Pwede din. Para may content ka. Baka ako na magdedere.
madali lang naman yun kung ano. Kaya lang Mag-short film kaya tayo. O mo, Axel mo, di ko kaya pumunta dito. Dinahilan mo pa akong malayo ba? Darla, medyo unstable pa. Ay, dito Kasi ako. bigla-bigla na lang. Hindi, kaya ni feel ko, kaya ni Darla. Parang kaya niya. Ay, ako hindi ko kaya. Ako, feel ko, kaya ko. Basta may mauuna sa akin. Hindi ko kayang ako yung mag-uuna. Kaya ko. Na ano ba gagawin? Hindi, Ay, yung eh. kunyari ganon, yung mga ganong content. Si Darla kasi parang unstable daw, kaya parang hindi kaya ngayon. Parang feel ko kaya ni Darla, parang dyan na. Ako, hindi ko kaya nang ako yung mag-insist. Mas kaya ko pag kunyari, tara na yan, ganyan, child Barbie. Diba? Ako ba sa yan, Kerry, na pag dyan, ready ka na. O, go, tara na. Ako carry ko Three princess always tayo. akong carry, never akong hindi naging carry. Okay, ito naman yan. Kaya ayoko na ano yung mga ganong bagay. Kasi ako, personally, I respect their time. Ayoko, hindi talaga ako yung nag-ano na, oy, mag-usap ako ng ganito, ganyan. Although may mga naiisip ako. Laging hinihintay ko naman sila naman na mag-usap ka ba, ganyan. Parang, Gusto mo yung sinusuyo ka? Pilingerang lalaki ka! babae naman nila. Hindi kami nahiya. Ayaw kong iunin yung time nyo para... Nagigets ginto si Madam siya, ayaw mamimili. Hindi, pag Fantasy pala nais mo na. Hindi mo nasabi. But anyway, yun guys, so for yun lang naman ang aming mga plan in the future. Hindi, I think for me, realistic yung mga ganon compared sa magkaroon ng ganito, ganyan. And lagi lang natin tatandaan na Ang buhay ay weather lang. Oo, at ang pagiging self-full, we shouldn't measure it Ano pala yung vlog mo gano'n? Ano yung title mo? Lagi na lang sila nagkukumpara. Atakin mo yung vlog mo sa title, Facebook caption. Hindi, kasi medyo nilalaro ko kasi yung Pati ako nahihisip ko, ang vlog to? Parang ano siya? 93. But anyway, yun nga yung ng tao. Hindi natin ma-measure kung ilang bahay meron tayo, sasakyan, or ano. Sometimes, success is being happy or waking up in the morning and being excited to do things that you like the most or makes you happy. Nai-issue naman ako Ganun lang ang Kotse ko daw yan. Tinatago ko lang daw sa kanila. Ang cute ko di ba magtago ng ganyan. Wala akong pambili pa kotse pa. Pero at least masaya ka. Yun lang naman ang mahalaga. Masaya tayo. At hindi lahat ng tao nakakapag-rent ng car. Diba? It's ano din. Gaga ang pinupoint. Ba siya kasi ba't ko daw nililiyong sa kanila na may kotse ako. Huwag kayong ganun, guys. At anyway, guys, maraming salamat sa panonood. Abangan niyo ang At iba sakit sa mata ng flash, patay. Panoorin niyo ang vlog ni Emma. May bagay ang vlog ni Darla. And yan. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa panonood. And mag-thank you muna pala tayo kay Ma'am Cecilia Art, kay Ma'am Lloyd, Sa mga Mamshis kay forever, kay Papshi, Ma'am si Lodi. Lodi, kay Ate Karina, kay Mamshi Sani, kay Kuya Jaime, kay Jaime, Ma'am Cecil, Prisa Belen, dahil sa'yo parang ako nag-everyday upload. Mother, Ita. Mother, ayan, maraming Ate, Riza. Thank you so much. Makamaya kaming tapang kami. Si Ma'am Sintunet! Ma'am Cecilia Marie! Ma'am Si Ma'am Shilon. Cecil Marie! Ayan, maraming salamat. Kuya Johnny Ali. Dami to sa family vlog. Si Ma'am si Luigi nagbigay na sapatos kay William! Yeah. Maraming And salamat. nagbigay Girl, na- please. There is Mamshi B. Thank you, Ma'am Kiting. Lord. Thank you, Lord. Mark Lloyd, thank you so much. But anyway, yan, maraming salamat. Hanggang dito lang muna tayo. And, out yan may lang vlog. Kung makapagpa-thank you tayo sa lahat, kala mo na naabot na natin lahat ng plan. Sabi ni Ayin Lloyd. Kaya sabi ko, Lloyd. Yun nga, iba naman. Iba. Hi! Maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na. Yun lang.